Mga bossing ito, nagka-problema siya. Maandap-andap lang ito, hindi ko na napakita, no. Walang supply itong kanyang tone control. Kaya pati itong standby light niya naapektuhan. Ang dahilan pala, ito karaniwang nagiging problema mga sir. Itong winding niya. Kasi nga, hindi siya pure copper. Oh, alloy ang laman. Itong high rail, itong high voltage na 36 36 ba o 37 volts. Meron siyang function. Pakita ko sa inyo yung Sana makita ninyo yung tester ko. Walang reading itong isa, itong 13 volts ba yan? Wala siyang function. Ito pakita ko sa inyo. Tinanggal ko yung case ng aking tester. Itong harapan. Ito, pansinin niyo ito Nakalagay ako mga sir sa X1. Yan. Times 1. Tingnan niyo Itong 37 volts, pansinin niyo ito. Dapat meron siyang reading na makikita doon. Tingnan niyo Dapat may reading siya. Ayun, meron, nakita nyo. Itong isa, yun meron din Dapat ganyan din ito. Itong mababang voltahe. Tingnan ninyo. Itong problema pagka hindi ko pa nabubuklat siya, pero alam ko, ayun walang function yung isa Pansin nyo. Yan. Kasi ito 13 volts 0 13. Dapat meron siyang continuity. Tingnan niyo Okay. Yung kabila, okay, sorry. Nadulas yung aking tester. Test probe. Okay. Itong kabila, pansin nyo, yan meron siya Pag inilipat ko dito sa kabila, dapat meron din. Pero pansin nyo, wala nakatusok na ako. Wala Yan. Wala naging effect nito, meron siyang negative 12 o negative 13 o negative 12 nga. Tapos yung kabila, yung positive 12 na napakahalaga para magkaroon ng function itong tone control kasi diyan kumukuha siya. Yun na nawala. Yung winding niya. So, ang gagawin ko dito ay tanggalin ko to. Baka madudukot pa naman siya kasi ang karaniwan lang ito kaya nagmamalfunction ito ay yung yung pagkaka-connect niya dito sa wire na to. Kumakawang kasi nga alloy, hindi naman siya pwedeng ihinang. So ang gagawin lang ay babalutin lang siya. So kung hindi ko man makuha, kasi karaniwan ang winding nito nasa ilalim ng winding nito So baka ang gawin ko ay mag-rewind na lang ako dito ng 13 volts. Yun na lang. Pero tanggalin ko muna mga bossing. I-update ko kayo kung ano man ang mangyari. I-update ko kayo. Tingnan nyo mga bossing. Ito yung isa sa nakita ko. Ito. Tama yung sa pantaha ko na alloy siya. Aluminum. Yung kanyang ginamit. Hindi siya tanso. Kaya nagkakaroon ng problema dito. Kasi nga hindi naman siya pwedeng ihinang. Kasi hindi tatalban ng tingga So ang ginagawa lang, tingnan niyo, binalot lang siya ng factory. Yan binalot lang siya. Nagiging tendency kapag ganito, yan, binalot lang. Pag nagkaroon siya ng corrosion, yung tawag dito, yung maberde-berde na siya, kakaroon siya ng corrosion, naglo-lose contact siya. Kaya ang tendency, walang lalabas na kuryente. So, meron akong isang paraan na ginagawa dito mga bossing. Ewan ko kung ginagawa din ninyo mga master tech.
Ito, pwede nyo rin gayahin. Kung effective sa akin, ewan ko baka maging effective din sa inyo. Kaya ginagawa ko siya. Tapos, babalutan ko siya ng tanso. Itong ganito, ng wire. At saka ko siya iso-solder, ihinang. Pansinin nyo, ganyan ang ginagawa ko sa kanya. Yan. Yan. Kita nyo? Ganyan yung ginagawa ko. Binabalutan ko siya. Yan. Siguro naman walang backyard to. Ano sa tingin nyo mga bossing? Kasi binalutan ko na siya ng tingga. Okay. Putulin ko to. Ganon din ang gagawin ko doon sa isa. Yan. Okay. Binalatan ko na. Ganito rin yung gagawin ko din sa kabila. Yan. Isang ito. Para maiwasan na ano. Kasi paglipas ng panahon, ilang buwan o linggo lang baka. Kasi nga ganyan lang ang ginawa. Pinulot lang yung tanso aloy sa aloy. Aloy yung kasi itong wire naman na to kinakapitan siya. So para mas maganda, yan, binabalutan ko siya ng tanso. Yan. Saka ko naman siya ngayon ihinang. Yan. Siguro ginagawa na rin ito ng mga veterans dyan sa inyo, mga nanonood niya. Maganda. Ganito. Yun. Good. Saka ako puputulin. Then okay na. Yun. Tingnan natin kung may function na siya. Ay, sorry. Nagdala akong camera. Kanina kasi wala talaga pag dun sa wire. Okay. Yun. Meron na. Center tap. O, meron na rin. Dito. Center tap sa magkabila. Yan. Ito kasi yung pinagmumula ng negative volts at positive volts na papunta sa tone control. So, okay na. Tingnan natin dito ngayon sa dito naman ako magsusukat. Dito ako tutusok ng test. Tingnan natin kung may function siya. Okay. Yun. Teka. Gumagalaw. Yun. Okay na. Itong kabila, yan. Ito kanina lang ang meron ito. Pero itong ibaba, kanina wala. O, ngayon meron na siya. Yun. Okay. Nagpa-function na ito mga bossing. I-install ko lang mga bossing and then tingnan natin kung gagana na itong amplifier. Natin ito na yung output niya. Ground yung pangalawa. Tapos itong kasunod na to, supply ito. Okay, tingnan natin. Ipa-plug in ko siya. Okay, plug in. 1, 2, 3. Yun. Okay, imilaw na. Yun, lumagitik na rin yung relay niya. Okay, naka-plug in na siya. Tingnan natin kung meron na siya. Itong galing sa rectifier ay meron siyang 20 volts. Okay. Negative ito. Itong kabila ay magiging 19. Kita nyo? Positive 19. Itong kabila, magkakaroon siya ng negative 19. Ito naman siya. Pag in-AC natin yan, AC. Tingnan natin yung AC. Yan, AC. Ito siya. Ito yung wire na tatlo na yon. Ground. Tapos ito yung kabila. Yan. Ay, sorry. Yan, 15 volts. Tapos itong kabila. Yun, 12 volts.
O bakit hindi parehas? 15 volts, tapos itong kabila ay 15 volts din yan. Nung malagyan ng diode at nalagyan ng ng capacitor, ito nang kinalabasan ng 15 volts. Naging, ilan siya? Sorry. Hindi tumatalab. Ay, sorry, naka-AC pala ako. Yan, DC. Yung 15 volts naging, 15 volts BAC naging 19 volts BDC. Yan. Ito naman, negative 19 volts BDC. Yan. Tapos, pumunta na siya dito, papunta sa terminal. Tingnan natin. Yan, positive 12. Yung kabila, negative 12. So, okay na ito. Under na to. Ang dahilan lang, yung alum na transformer na rewind, kumawang, nag-malfunction. So, hanggang dito na lang. Ito, mapapansin nyo mga bossing, may ilaw na siya. Ayan o, may ilaw na siya. Yan o. Power on. Ayun, umilaw na siya. Yun, then lumagitik. Sabihin, okay na to. Salamat po mga bossing. Follow and share.